guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Sam. So meron tayo ditong gagawing Honda Click 150i. So ang problema nito ayaw start. So upon na checking, naglobat yung battery. Ito. So naglobat yung battery. So possible mayroong ilaw dito na naka-on or mayroong switch dito na shorted. So yan yung una nating na check. So lobat yung battery. Yan, lobat yung battery. So ating suspect ay switch na shorted at saka mga ilaw na shorted. So yan yung suspect natin na nagpa-drain ng battery. So pangalawa naman guys ay yung regulator. So kung yung regulator hindi nagcha-charge ng maayos, voltage regulator niya o rectifier, so malamang pag parking ng may-ari nito is dati na talagang walang karga yung battery, kaya nadagdagan pa nung nag-drain. So yun yung naging dahilan kung bakit hard start or ayaw umandar. Yun yung so ito nag-charge muna tayo. So dalawang battery yung charge natin dito. Yan, tsaka itong pang jumper natin. So pang jump start natin. Ito yung jump start natin na battery. Itong kulay itim. Jump start natin. Tapos ito naman yung puti na original niya battery dito. So yan ang natin, suspetsa. Tapos pwede rin na walang gasolina. So upon checking natin guys ay ito na discover natin. So walang laman yung tangke. So walang laman yung tangke. Sira yung indicator. Laging nakailaw. Kung papailawin ninyo, sira. Ayan o, nagbi-blink yung indicator ng fuel. So sira kasi yung sending unit nito. So ngayon walang gasolina ito. So lalagyan natin ng gasolina. Ay walang laman. So ito sinundot natin ilalim. Yan. So pag ganyan wala talaga tuyo. So yun, yan yung mga dahilan kung bakit hard start at saka ayaw mandar. So walang gasolina. Pangalawa, hindi nagcha-charge yung regulator, lobat yung battery. Yun. So ito guys, nilagyan natin ng temporary na gasolina. Sinubukan natin kung makaka-andar ba. Ayan nga, umandar. So nagcha-charge na si Delta. Ayan, nagcha-charge na. Ayan. So ngayon may gasolina yan siya. Ang gagawin natin ay papatay natin kung magbo-voltage drop ba yan siya. Dahil may issue nga ito ng lobat ang battery. Pero titingnan natin kung mag-voltage drop siya. Kanina pa yan umandar. So 14 volts na yung niya. Tingnan natin kung magbo-voltage drop ba siya. Patayin natin. Tapos check natin kung mayroong mga nakailaw dito. So far wala. Tapos dito tignan natin kung mayroong nakailaw. So wala naman. So antayin lang natin kung maka-andar pa yan ulit siya. So hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Mayroon tayo dito ng ayosing Honda XRM. So ang problema nito ay yung preno.
So sinubukan namin i-adjust yung preno sa likod. Tingnan natin kung gagana na. So, walang preno to, harap likod. So ikutin mo yun. Kaya nga, ikutin mo. So yan. In-adjust namin. Okay. So in-adjust namin yung ano, may freewheeling na siya, may preno na rin. Yan, dati malalim to. So dahil ang ano nito sa sobrang tagal, nagninipis yung brake shoe lining at kailangan mo i-adjust ito, adjuster niya. Ito. So mayroon na siyang mga 5 ngipin siguro in-adjust. Yan. So may freewheeling naman siya. Ayan. So dyan lang yung ano, pagka mahina yung preno sa likod, adjust lang ninyo. Tapos dito naman sa likod ay sa harap. So sinubukan na namin palitan ng bagong ano nito, bago. Tapos itong luma lang niya. So ayaw pa rin mag-function doon, nag-stack up na talaga doon. So kailangan ito rin palitan to. Original pa niya to. Tagal lang. Sobrang dumi yung brake fluid, kaya nag-stack up yung caliper. So papalitan na lang to dahil sira na. Minsan tumitigas, minsan ayaw naman tumigas, minsan malambot. So palitan na lang to ng brake master. Itong master nya, palitan ng brake master. Tapos dito, dahil pati itong tubo ay pwede naman ibalit yung itong tubo, pero linisin lang dahil may mga kalawang na to. Tapos ito stack up, sinubukan tanggalin, tapos nilinisan. So same thing pa rin, minsan tumitigas, minsan naman ayaw kumagat, at minsan naman ayaw matras. So yun, pagka mahina yung brake, minsan dito sa brake master, tapos dito sa caliper, brake caliper. So yun guys, ang update sa bagong ginawa natin. So pandarin din natin to kung anong issue sa makina. So may lagitik daw to minsan. So tingnan natin kung may lagitik. So bagong andar, dapat may lagitik dahil wala pang langis sa taas. So pandarin natin uli. So ayaw minsan umana yung starter. So starter relay ang kailangan nito, starter relay. Tapos preno, dahil may issue din daw to ng preno. Sige, andun yung preno. Ay, preno, horn. Ayun, ayaw na. So yan yung ano. Sa horn, walang gumana. Palitan ng horn dahil sira na rin yung horn nito. Dito yung horn. Make